Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po, Pastor Noli Escalao ng Nazareth Baptist Church. Tayo po ay muling darakos sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Ang teksto po ay ating makikita sa aklat ng Jeremiah chapter 33 verse 3 na ganito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa oras na ito na kami ay makapagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay at kalakasan na patuloy niyong pinagkakaloob sa bawat isa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming samahan sa pag-aaral at pagbulay-bulay ng iyong mga salita. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong paksa ay pinamagatan po nating panalangin or prayer. Madalas po ay napapakinggan ang salitang panalangin. Salamat sa mga mananampalataya na ito ay lagi o araw-araw na ginagampanan at isinasapuso ang katagang pananalangin. Nakakalungkot naman sa mga nagsasabing sila ay mananampalataya, subalit hindi nanalangin o binabaliwala ang salitang ito. Yun po ang nakalulungkot. Alam po ba natin na hindi lahat ay binigyan ng pribilehiyo na makapanalangin o tumawag sa Diyos? Sa Old Testament po ang binigyan ng karapatan ay ang mga taong mga mananampalataya ng Diyos. At sa mga Old Testament, sa New Testament naman po ay ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya na binigyan ng karapatan na pribilehiyo tumawag sa ating Panginoon. Ngayon po sa atin pong pag-aaral ay sino po ang binigyan lamang ng karapatan o ng pribilehiyo na tumawag sa ating Panginoon. Ang binigyan ng karapatan ay nasabi na nga po natin ang mga Kristiyano, mga mananampalataya, na tulad sa sinasabi sa John chapter 1 verse 12. Ang taong mga binigyan ng pribilehiyong makatawag sa Diyos ay ang mga anak ng Diyos. So, yun po ang unang makikita natin. Sapagkat sa John chapter 1 verse 12 ay sinasabi, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Yung may mga karapatan o pribilehiyo na tumawag sa ating Panginoon ay ang mga mananampalataya at ang mga anak ng Diyos. Ganyan din po ang sinasabi sa James chapter 5 verse 16. Confess your fault one to another and pray one for another, that ye may be healed. The effectual prayer of a righteous man availeth much. Yan po, the prayer of a righteous man availeth much. Sino po yung tinaguri ang mga righteous? Ang tinaguri ang mga righteous ay mga taong inaring ganap ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa ating Panginoong Hesukristo, dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, siya ay namatay at nabuhay na maguli, ay sumampalataya tayo sa kanyang dakilang sakripisyo, sa kanyang ginawa sa ating Panginoong Hesukristo. Sinampalatayanan natin ang ating Panginoong Hesukristo sa ating buhay, sa ating puso, at tinanggap natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kung kaya't tayo po ay inaring ganap ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya't ang sinasabi nga dito sa James chapter 5 verse 16, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. Yun po mga mananampalataya. Tayo po
ang mga inaring ganap ng ating Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, dahil tayo ay tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. No? Ikaw, kaibigan, tinanggap mo na ba ang ating Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas? Nais mo bang magkaroon din ng pribilehyo na makapanalangin at tumawag sa ating Panginoong Hesukristo? Kinakailangan mo munang maging anak ng Diyos. Paano ito? Ang pagiging anak ng Diyos ay kung ikaw ay mananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, ikaw ay magsisisi ng iyong kasalanan at tatanggapin mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. So yun po ang paraan upang tayo ay mapabilang sa mga may pribilehiyo na makapanalangin at tumawag sa ating Panginoon. At bilang mga mananampalataya naman, tayo ay naatasan din na mamuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Sabi nga po, the prayer of a righteous man availeth much. So kinakailangan po na maging malinis at maging maayos ang ating pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Sinabi nga po sa Corinthians, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, ipakita po natin ang ating binagong buhay, ang malinis na pamumuhay sa ating buhay bilang isang mananampalataya, upang ang ating panalangin ay hindi magkaroon ng balakid o problema ang ating mga hinihiling at mga hinihingi sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa pagkakataong ito na kami tawag sa inyo at makapanalangin. At dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang siyang patuloy na mangunas sa bawat isa. Ito lang po aming dalangin sa pangalan po namin, Panginoong Jesus. Amen.